Hello mga ka-DIY, welcome muli sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-upgrade ang battery ng isang UPS para tataas yung oras. Yung ating example ay secure brand na UPS. So panoorin ang video para malaman kung paano ito gawin. Okay, so originally, ito po yung battery ng secure UPS na brand. So nakita natin, 12 volts yan at 7 ampere hour. So ito yung kanyang original battery. So may dalawang polarity, positive at saka negative. Equivalent din dito sa kanyang wire patungo sa circuit, positive at saka negative. So ganyan ang position. And then, pagkatapos meron siyang lock na plastic. Ganyan ang kanyang posisyon. Base sa stock design, makikita natin na yung kanyang battery compartment ay fit naman dito sa kanyang kalalagyan or case. Pero may nakita din tayong konting mga space na possibly na yun ang i-consider natin kung tayo mag-upgrade. Pero bago pa yan, check muna natin ang voltage ng ating lumang battery. Kasi matagal na rin itong nagamit, 1 year and 3 months. Saka pa lang siya na damage. So i-check natin yung kanyang voltage using this digital multimeter. That is 8.72 yung kanyang voltage. So kahit pa man ay buong araw kong i-charge hindi na gumagana, kaya nga I decided na ito yung ipapalit ko. Binili ko kahapon sa isang local store. So yung kanyang presyo ay 1,150. So ang kanyang voltahe 12 volts pa rin, 9 Ah lang, 20 hour. So it is an upgrade para sa luma na battery, which is only 7 ampere hour. So kung titingnan natin, mas lamang itong bago at saka sa size naman mas malaki ng konti yung ating bago. So nakita natin, i-check din natin yung voltage kasi bago pa lang yung nabili para ma-compare natin. So that is hindi makita, so i-adjust muna natin ulit. So yung voltahe is 12.72, so which is quite the normal voltage na isang bagong battery na ganito ang type. So ito yung ipapalit natin and we are hoping na of course ay gagana. At nakita naman natin meron ng label na date para malaman ko kung kailan natin pinapalit at ang amount is 1,150. So although masyadong mas mahal siya kumpara sa original, but I think ma-double din yung time na magamit natin ito. So kung ilalagay natin dito sa kanyang case, meron tayong napansin na may plastic na portion na protrude ito. So kailangan natin i-remove yan. Dahil sa original, eksakto lang siya. Pero dito sa bago nating battery, kung nag-decide kayo na mag-upgrade at saka ganito rin yung brand, so meron na tayong mga tinanggal na piraso ng plastic na nag-protrude. Kaya nga itong isa pa dito, kailangan nating i-remove. Tatanggalin natin para hindi siya maka-cause ng hindi maayos na paglagay ng ating bagong battery na hindi naman talaga yung original na battery. So simply using the pliers, pwede natin i-remove yung mga protruding na plastic katulad nito. Madali lang naman. Meron pa dito, kailangan pa rin nating tanggalin yan para maging level yung kanyang pag-set dito sa bagong battery. Lang na
talaga dahil pag hindi natin i-remove ito, nahihirapan tayo magbalik sa cover niya. Kasi kita naman natin na may mga circuit pa sa itaas once na ibalik natin yung case. So kailangan ma-remove ito para eksaktong mag-fit siya in place. Although hindi ito ang design na battery. So ayan, na-remove natin yung mga plastic. So okay na siya, level na, pantay na. So ito yung original, kung ilalagay natin ng ganyan, okay pa rin. At saka itong bago, ganyan ang posisyon. So mag-fit na siya dahil may allowance naman kanina na space. So eksakto lang, at pwede pa natin ibalik yung kanyang cover or parang lock na plastic. Ganito ang posisyon. Ayan. Okay. So pwede talaga na ganyan yung kanyang posisyon. And then yung kanyang circuit naman ay madali lang, ibalik natin, i-connect uli natin yung kanyang wire, dalawang wire, yung red at saka yung black. Connect natin sa black terminal ng new battery at saka of course yung kanyang red sa red terminal. At saka pagkatapos, siguraduhin lang na maayos dahil meron circuit doon sa itaas. Meron naman siyang cover, hindi sila magdikit. So, subukan natin na ibalik na yung kanyang case or cover ng ganyan. Nag-fit naman. Ganyan. So, i-press lang siya para magdikit. Ganyan. And then, flip over natin dahil lalagyan natin siya ng mga screws. Yung ibang screw andyan pa rin sa ilalim. So, titiyakin lang natin kung asan dito. So, yung mga screw. Meron pa kasing dalawang screw na hindi natin naibalik. So, yung iba dito na. So, kailangan na lang i-tighten. Okay, ganyan. At saka yung ibang screw, pa dito. So actually, yung ibang mga UPS siguro na brand ay pwede pa rin natin i-upgrade. Hindi lang ako sigurado dahil hindi natin masubukan na titingnan yung ibang mga brand. So itong Secure UPS ay ito talaga yung ginagamit ko dahil affordable lang siya at saka maliban dyan, mga isang taon din, mahigit isang taon din bago masira yung kanyang battery. Kaya nga, hindi na rin tayo, okay lang naman na nagamit natin ng isang taon, higit isang taon. So, pwede na nating palitan yung kanyang battery. Instead, nabibili pa tayo ng bago. So, subukan natin i-plug in or i-turn on. Ayan, that's the normal na light indicator, yung orange sa center. So, okay na. So, okay yung kanyang battery na na-replace natin. So, subukan natin i-plug in dito sa outlet. At saka dapat mag-green. Ayan. So, nakikita natin na yung kanyang light ay nag-green. So, ibig sabihin ay nag-charge. At saka pagka na-disconnect, ganyan yung kanyang light indicator sa center na light or orange. Pagka i-plug in, ganyan.
So, successful yung ating pag-replace ng battery or DIY upgrade sa secure brand na UPS. At saka, magagamit na uli natin ito. Meron naman tayong palatandaan kung kailan natin na-replace yung bagong battery. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!